para mag-sync. Okay, quiet po. Hello po. Please introduce yourself and then a little background, paano kayo nagsimula sa pagiging dubber, DJ, voiceover. Okay. My full name is Clarice Laurel Magboo, pero mas kilala ako sa tawag na Kara. Whatever Kara, Kara Lambingera, Kara Karenyosa, Gandang Kara, DJ Kara, yon. Kasi yun na yung tumatak na pangalan ko sa industry naman ng radio, yung Kara. Pero sa dubbing world, Clarice talaga yung tawag nila sa akin. Kasi bata pa lang ako, dun talaga ako nag-start. Naging dubber muna ako bago ako naging DJ. So, 12 years old pa lang ako, nagdadub na ako ng mga cartoons, madami na mga animes, Korean novela, ay nabot ko pa yung yung mga Mexican telenovela, yon noon, ng mga panahong yon. So, bata pa ako nag-start mag-dub. Mahilig na talaga kasi ako umarte-arte, magboses-boses, manloko sa phone. So, naging yung kalokohan kong yon naging trabaho. Yung panloloko ko ng iba't ibang boses, mantitrip, yung acting-acting ba, ganun. So, yun na. Hanggang sa naging dubber na po ako. And until now, kahit hindi naman ako masyadong active as before, pero paminsan-minsan, nakakapag-dub pa rin naman ako. Ayun. So currently, ano pong ginagawa niyo? Sa ngayon, kasi ako active kasi ako ngayon sa social media talaga. Influencer sa YouTube, YouTuber na matatawag, and YouTuber slash DJ pa rin. Ayun. Alright, so syempre ngayon nandito ka sa Creative Voices, di ba? Pwede Yes. namang ikwento yung time na, na-meet niyo si Sir Choi and paano kayo natulungan sa career niyo or sa journey niyo? Actually, nakakamiss tong lugar na to kasi parang bata pa ako noon, talagang lagi na ako nagpupunta dito kapag wala akong ginagawa, record, usap-usap, ganyan. So, nakakatuwa na naman na nakabalik na ako dito ngayon. Parang ang dami na nang nangyari. Iyon, before, si Kuya Choi kasi nakilala ko siya sa dubbing. Nag-dub kami pareho noon. Tapos, eventually, syempre, as time goes by, nag-aaral ako noon, and nung time na yon, naghahanap ng DJ nga doon sa una kong estasyon na pinasukan, which is yung IFM nga. Naghahanap sila ng DJ doon. Tapos, si Kuya Choi, ayan, inano niya ako, sabi niya, mag-ano ka doon, punta ka doon, kasi naghanap sila ng DJ, kaya mo yan, ganyan-ganyan. Ako naman, sa utak ko, wala talaga hindi ko talaga inisip na gusto ko maging DJ. Kasi, nung dati nung una kasi kapag sinabing DJ, parang kailangan madaldal ka, hyper ka, hindi ganun yung pagkatao ko nung time na yun. Sobrang mahiyain ko, as in sobrang bagal ko magsalita, sobrang hina, sobrang hinihin, ganun. Sabi ko, paano magiging ganun? So, iibahin ko yung pagkatao ko kasi based dun sa mga naririnig ko sa radyo, parang hyper talaga sila. Tapos sabi niya, hindi, sige, practice ka lang dyan. So, pinag-practice niya ako dun sa mahiwagang booth na yan. Yan, dyan ako nag-practice. Kung ano na lang pinagsasabi ko. Tapos yun, hanggang sa kaka-practice ko, parang may may improvement. Pero hindi talaga ako magaling nun. Wala talaga. As hindi ko nakikita yung sarili ko na, may ba ako dyan? Kung linya ko ba yan? Ayun. Tapos, ayun na nga, nung time na yon hindi pa ako ready magtrabaho kasi nga, graduating ako. So, ready ka na? Kinukulit-kulit ako ni Kuya Choi. Kinukulit-kulit niya ako. Sabi ko, kasi gagraduate pa ako. Parang gusto ko kasi muna tapusin yung studies ko para tuloy-tuloy na kung mag-work man ako. Tapos, nung pagka-graduate ko, ayun na nga, nagpunta na ako dun sa unang istasyon ko. Ang kwento talaga nun, yung best friend ko, yung gustong-gusto mag-audition, si Almira. So, nagpunta kami dalawa doon. Ang ending, nung nag-audition na kami, nag-sample-sample din siya. Kaya lang, ang ending nun, parang sinabihan ako na, sige, mag-start ka na bukas. Sabi ko naman, bukas agad? Agad-agad? Oo daw, training na daw agad. So, anong nangyari nun, sobrang bilis ng pangyayaring nun. 1 week lang, nag-training ako, and then umeri na agad ako. So, sabi ko, ang bilis ng mga pangyayari. So, naggamit-gamit ko din yung mga pagpa-practice ko. Nagamit ko din siya. Kumbaga, baby steps. Nung una, nagusulat-sulat pa ako. May libro pa ako noon. Sulat ko lahat ng adlib ko, word for word. As in yung hello, andito. Yung bawat talaga. Syempre, pag naging DJ ka, kailangan matututo ka na rin . Sobrang mahihain ko talaga noon. So, kakasulat ko, kakapractice ko.
kaka-observe ko sa ibang mga DJs din hanggang sa natutunan ko na kailangan isang pitik may masasabi ka na agad, may bullet ganyan. So, ayun na, doon na nag-start yung career ko sa radyo. Nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa nung nawala ako sa IFM, nalipat ako ng Yes FM, hanggang sa nalipat ako ng Love Radio. After Love Radio, eto ngayon yung Energy. Tapos ano din ako sa MOR. Siguro mga 2 months guesting yata yun na as a DJ kasi yun yung pinaka-premyo ko dahil nanalo ako noong time na yun ng inter-school competition ng VJ Hunt Search ang mga school. So, kaya ako nag-DJ din sa MOR. So, parang nalibot ko na din lahat ng estasyon. Parang ganon. So, ayun, and until now, nag-work pa rin ako sa radio. Yun. Nice. History ba ito? Nagdami dinaanan. So, yan po ang ating history. Siguro ito, ano yung most memorable na moment sa career nyo or mga highlights? Ay, madami. Ano ba? Good or bad? Pwede po. Ikaw bahala. Good or bad? Good muna. Sa good, para kasing yung dream come true na minsan may mga bagay na hindi mo iniisip na para sa'yo, pero para sa'yo pala. Kasi, di ba nga sabi nila, ko sinasabi to kapag ini-interview ko, tinatanong ako, opportunity comes to the bold ones. Ibig sabihin, kailangan positive ka, malakas lagi loob mo. At yun yung nakita ko kay Kuya Choi. Yun yung hindi ko naman noon. Yung nakikita ko na parang, okay lang yan, kaya mo yan, go lang ng go, kaya mo yan. Yung sobrang positive niya, kahit ako na mismo, hindi ako naniniwala sa sarili ko kasi parang, kaya ko ba yan? Pero kakapukpok niya, totoo pala na lalapit talagang oportunidad sa'yo kapag malakas yung loob mo, kapag nagtitiwala ka sa sarili mo. So, yun yung mga natutunan ko. And, ko naman siya ngayon, nagagamit ko siya ngayon. Kailangan go lang ng go sa lahat ng bagay kasi eksi lang naman ng buhay, di ba? Para hindi ka mag-go. Di kung madapa, di madapa, di ba? At least naranasan mo din. So, yun, marami din mga highlights, magagandang moments kasi sa career ko sa radyo, ang dami din mga nangyari. As in, ang dami. Noon, akala ko hindi ako makakatungtong noong time na yun, nung makakalipat ako ng estasyon na Love Radio. Kasi noong time na yun, sikat na sikat talaga yung Love Radio noon. Akala ko parang tinitignan ko lang sila from afar, yung ganun. Parang matunog lahat ng mga pangalan ng DJs. Hindi ko naiisip na, mahahanay ba ako dyan or masasali ba ako sa mga grupong yan? Parang ganun. So, yung pangarap pala talaga, nagkakatotoo din. Maniwala ka lang, nagkakatotoo. Minsan nga lang, matagal or marami ka pang dadaanan pa sikot-sikot bago mo marating, pero mangyayari at mangyayari. So yun, madami maganda nangyari. Tapos nakapartner ko din si Lloyd, nakapartner ko din si Papa Jack, tapos nakatrabaho ko din yung mga batikang DJs din, sila Ma'am Nicole, sila Chris Chopper, and manay pang iba. Tapos, yung bad side naman, ano nga ba mga hindi maganda? Struggles. Struggles yan. Struggles. Siyempre, di naman nawawala yun kasi di naman perfect ang mundo, hindi naman perfect ang mga tao. So, hindi talaga pwedeng laging nasa taas, happy-happy. Ayun, minsan meron talagang ups and downs. Parang noong time na yon, akala ko hindi na talaga ako makakabalik ng radyo. Mawawala na ako sa radyo. So, sabi ko, concentrate na lang ako sa pagiging YouTuber. Ganyan. Hindi na ako makakabalik sa radyo. Sobrang depressed ako nung time na yun. Tumawag pa ako nun kay Kuya Choi. Sabi ko, Kuya, wala na akong work. Ano bang dapat kong gawin? Kasi parang naninimbang din ako nun kung magsistay ba ako o hindi. Ano bang kakaririn kong path? Siyempre, di ba, kailangan mo din ng mga wisdom ng mga nasa paligid mo. So yun, lungkot na lungkot ako nun. Pero ang natutunan ko din sa buhay, hindi porket nasa baba ka or lugmok na ka, hindi ibig sabihin nun, forever na yun. Laging taangat din yun eh. Kumbaga, hindi siya natatapos sa ganun, sa lugmok na side ng buhay mo. So, after nun, ang dami namang blessings ang dumating. Kumbaga, parang, grabe, hindi lang times 2, times 10, yung mga dumating na blessings sa akin ng mga time na yun. So, yun. Maraming naging nangyari sa mundo ng radyo. As in, sobrang daming nangyari. May mga iba na hindi ko na rin maalala, pero parang roller coaster ride, ganun. Siyempre, tuloy-tuloy yung roller coaster na yan, di ba? Until now. So, ano tingin nyo magiging future ng dubbing or voice over sa inyo at saka sa dubbing naman? Yung dubbing kasi parang hindi naman siya nawawala kahit anong mangyari. Parang sa nakita ko sa nangyayari sa akin, naging YouTuber ako, naging DJ ako, pero yung dubbing, andito lang siya lagi. Kumbaga parang nasa likod, sandalan ko siya, nasa likod ko lang siya. And ang masasabi ko naman kasi sa dubbing industry, kaya parang hindi talaga ako humihiwalay ng todo. Doon pa rin ako bumabalik yung simple kasi ng buhay sa dubbing eh. Alam mo yung
walang bashers. Hindi kagaya sa social media, di ba? Well, alam naman natin yan. Nasa mundo na tayo ng social media. Pero minsan na-realize ko din na ang simple ng buhay ng nagdadub ka. Oo nga, nasa likod ka ng camera, pero parang may at peace ka. Ganon. At peace ka. After ng work mo, o di, parang basta magaan. Parang ganon. Ayun. So siguro last, anong message nyo sa mga aspiring dubber, voiceover, or DJ? Oo, actually may mga nagme-message nga sa akin. Ang daming aspiring na na dubbers, gusto nilang mag-dub, mag-VO, ganyan. So ang message ko lang sa kanila, go lang ng go, hanapin nila lahat ng mga oportunidad na pwede magbukas sa kanila. 'Di ba? Lalo na ito sa Creative Voices, itong kay Kuya Choi na ginawa niya, talagang nagbubukas to ng opportunity para dun sa yung mga gustong makapasok sa industry kasi minsan hindi naman ganun kadaling agad-agad makapasok, 'di ba? May mga pagdadaanan ka pa. So, good to know na meron siyang school na nagbibigay ng opportunity sa mga kabataan, 'di ba? Pag nagtanong ka, saan kaya pwede ako matutong mag-dub? Sinasabi ko agad, punta ka kay Kuya Choi, PM mo siya. Minsan sinesend ko na lang yung Facebook account niya para ganyan. Kasi alam kong siya yung makakasagot na mga ganyan. Kasi yun nga, meron siyang school na nagtuturo. Kasi minsan kasi akala nila kapag gusto ko maging dubber, akala nila gano'n din kadali. Eh hindi naman din siya talaga gano'n kadali. Pag pinanood mo, mukhang ang dali-dali ang panoorin. Pero sa totoo lang, mahirap din naman ang dubbing kasi masasabi ko na ang pagdadub ay isang talent. Talent din siya. Hindi siya basta na umacting ka, okay na. May syncing, may pagtaas ng boses, may tamang delivery. Diba? Kumbaga, iba-iba yon. Tapos yung pag-iba din mo din ng boses, ganyan. So, marami din dapat aralin kung gusto mo din talaga maging dubber. At saka dapat, ready ka. Kumbaga, yung puso mo talaga, andun, yung passion mo talaga, yung gustong-gusto mo. Hindi lang sa dahil gusto mo lang kumita or what. Ganun. So I think, ayun lang. Kung meron kayong gustong sabihin, final thoughts na or anything na yung wala sa questions ko, may gusto kayong dagdag. Final thoughts. Oo, actually, nakwento ko ng history. Oo, haba ng kwento. Haba ng history. Sige, baka may pahabol. Mga fans. Isa po sa mga paborito namin yung nasa video nyo na nagka-character kayo. So, pwede po ba, as a request, pwede po ba magpasabol ng isa sa mga paborito nyong character na binigyan yung buhay sa mundo ng dubbing? Siyempre, wag na tayo lumayo. Doon na tayo sa lagi kong ginagawa. Yun kasi yung ilang years ko nang ginagawa kasi ang daming season, 'di ba? Ang dami niyang season, tapos doon din ako talaga nakilala. Yon, si Ash ng Pokemon. Actually, paulit-ulit na to Si Ash. Napapagod na si Ash sa totoong buhay. Pero hindi, ayan. Si Ash. Pikachu, gawin mo na ngayon! Mag-Thunderbolt, ataka na! Yun. So, yun. Sir, Hindi, ganun na lang sis,